Nagsimula sa isa, naubos ang 5, hanggang umabot ng 15. Pagdating ng 20, hindi na makatayo. Busog na busog, lubog na sa pagkaupo. Yan na nga ba sinasabi, hindi naman babae. Ba't kaya mas maraming low, given naman dahil pagka nasa lower class, mas maraming sira yung ngipin. Pero ano po kaya yung cause? Bakit mas maraming sirang ngipin sa mga Unang-una, i-upgrade ko, siguro pwede mo itanong sa akin yung kumusta ang kalagayan ng dental profession sa Pilipinas. Maganda. Napaka-modern ng dental profession sa Pilipinas. Laging updated ang mga dentista. No? At kahit siguro sa presyo, nagre-reklamo tayo sa mga dentista, ang mahal-mahal ng bunot sa ng dental works ng mga dentista dito. Minsan sinasabi natin, ang yayaman ng mga dentista. Pero ang totoo, compare sa ibang nation, sa ibang bansa, o lalo sa US, ang mura-mura ng dental dito, considering na ang gagaling ng dentista. Kaya lang talagang ang ekonomiya natin bagsak talaga. I mean, hindi talaga maganda yung ekonomiya natin. Na kahit yung mga simpleng dapat kaya isingil, hindi maisingil sa mga pangkaraniwang Pilipino. So ang pangkaraniwang Pilipino, kaya hindi na lang magpapabunot kasi nga nangihinayang sila sa pera nila. Tatago na lang nila yung sakit ng ngipin o yung bulok ng ngipin. Basta, sa iba rin siguro priority. Tingnan mo yung Pilipino, may tato o kaya may maganda yung may pakilay. Tapos ang pangit ng ngipin. Alam mo yun, kasi priority rin eh. Kaya yung bulok ng ngipin ng mga bata, it's more on culturally siguro na hindi ayaw natin ma-educate. Pero kilala ko rin, tagal ko sa dental practice, kilala ko yung mga kaibigan kong mga nasa association. Sobrang-sobra ang kanilang intent para yung mga pasyente magawa ng paraan. Kahit mga bata, kahit mahirap. Wala ayaw eh. Kunwari, kahit sa dental school, ay sa public school, nandudok ka para magpaayos ng ngipin nila. Ayaw naman mga magulang. Nagugulat kayo, ayaw nilang, di ba, libre, kala nila siguro dahil libre, hindi ingatan yung mga anak nila. Pero sa totoo, mga provided yun. Sasabihin mo, may fluoride. Fluoride kasi pampatibay ng ngipin yun. Pag nilagyan mo ng fluoride, ano raw? titibay talaga yung ngipin eh. No? Pero pag sinabi mo sa isang pangkaraniwang regular na Pilipino na fluoride, wala naman palang gagamutin eh. Huwag mo lagyan. Ayaw nila magbayad. Preventive yun. Dapat yun na mapigil, maayos sa amin ito. Ganun. May halong culture, may halong ekonomiya, may halo rin sigurong education. Kulang sa edukasyon ng mga tao, mga Pilipino. Pero yung group of dentists dito sa Pilipinas, yun yung sinasabi. Legit ang mga dentista dito. Mga kaibigan ko lahat yan eh. Mga legit. Pero siyempre naman maniningil sila kasi ang mahal-mahal din naman ng mga aral. Unang-una yung aral. Pangalawa yung kanilang extension ng aral kasi may specialization din yan. Tapos sa mga materials, for imported, wala naman tayong local na material eh. Lahat yan galing ng abroad. Excuse me. So kapag naniningil na sila, hindi na-expect na it's gonna be a good level ng kakayanan ng isa ng bulsa mo. Mas mataas talaga sa ordinary. Tapos may, ano pa kayo na, yung iba po parang nagre-rent o may sariling clinic. Oo, nagre-rent ka pa. Ako, ang klinika ko dun sa harapan ng bahay namin, matagal na panahon yun. Ngayon wala na. Pero matagal na nandun yun. Tapos ang group of people na pasyente ko, nasa CDE, CDE lang. Hindi sila mayayaman. Kaya doon ako doon ako medyo may mga conviction na kawawa yung mga tao. Kaya nagsimula ako talagang maging charity institution sa aking dental clinic rather than pagkakakitaan. Ganun na yun. Nagsimula yun sa, alam ng iba kong mga estudyante to, pag kinukwento ko yung simula ng ministry ko. Kasi yung misis ko, Christian talaga siya. Ako, simula lang naman ako. Kumbaga, nung nagpakasal kami, bagong Christian ako. So, gusto ko pa rin yumaman. Kaya lang, yung puso mo, hindi pwedeng hindi maantig na sa mga tao. Pupunta sa klinika mo, nakasampay din sa bakod mo, masakit ang ngipin, umiiyak, lumuluha, namamaga ako minsan. Sabihin, magkano po bunot? Bibigay mo yung presyo, tapos aalis.
So paulit-ulit yun, sabi ng misis ko sa akin, parang may mali. Parang may mali na, oo, Christian tayo, dentista tayo, may kakayanan tayo to help these people. Ano gagawin natin? Eh, discountan natin sila. Ganun pa rin. Pagdating ng pasyente, ganun pa rin. Bababaan mo na, buwan mo ng, kunyari, during the time, mga 500 ang bunot. During the time. Sabihin na lang, 400 na lang po. Iwanan ka pa rin. So sabi namin ng wife ko, ano gagawin natin dito sa mga taong ito? Eh, kumbaga, bahagi na sinumpaan mo gusto mong tumulong ng kapwa mo. Hindi naman para kumita lang. So, nangyari, sabi na namin ng misis ko, gawa natin ng style. So, nakasampay sa bakod mo ganyan, tinanong, sasabihin sa'yo, magkano po bunot? Sasabihin ko lang, magkano meron ka? Yung ano eh. Kasi pinamabilis na tanong eh. Magkano ba meron ka? So kahit magkano, papapasukin. Sabihin sa'yo, 200. Papapasukin mo sa 200. Tapos nabunot mo na, masaya na siya, wala na sakit ng ngipin. Tapos sasabihin mo ngayon, may pambili ka ba ng gamot? Wala daw. O yan, tig-100 pa tayo sa 200. Eh, ganun talaga eh. Anong gagawin mo? Hindi ka tutulong sa kapwa mo. And from then, totoo ito, going now to the ministry. Kaya yun ang reason din. Kaya alam mo yun na in-educate ako ng Lord through my profession na you can really help people with what you have learned. Kaya mula noon, wala na talagang charity na talaga yung aming clinic. Word of mouth kasi yun eh. Oo, charity halos talaga. Si Doc Jojo, may pagsak-presyo talaga, sa libre pa. Pero hindi pwedeng pagingay yun, ha? Kasi lahat ng dentista, may level kami ng... hindi ka pwedeng bumaba ng 500. Oo, kaya lang, charity na ito eh. You really have to take it. Kumbaga, usapan namin personal na mag-asawa yan. No, hindi pwedeng babaan niya, magagalit sa association. Pero kailangan mong gawin. Ilang beses din ako natakbuhan. Natatakbuhan din ako. Kunwari, darating yung bata, naka-uniform, no? Kasama yung magulang. Hindi po tinatanggap yung anak ko hanggang hindi nagpapadental eh. Daming gagawin ng bata. Pag tinignan mo yung ngipin, daming gagawin. Siguro mga worth 5,000, kunwari, gano'n. So sasabihin sa'yo, gagawa po kami talaga ng pangako po talaga. Doon ko nga na-realize, pag nangako, delikado talaga eh. Kasi pag nangako, totoong-totoo, kasi willing naman sila magbayad eh. Sa tingin mo. So ginawa ko, siguro ilang beses yun. Ginawa ko, kasi nga alam ko, estudyante talaga, naka-uniform. Saan talagang legit na estudyante, naka-ID. So, pag umalis ng klinika mo, hindi na bumabalik. Tapos na siya nun ha? Tapos na lang? Oo. Ang hinahabol mo na lang sana, yung baka naman makonsensya, bumalik, di ba, na I have done such a good work sa iyo, legit na legit yan, ginawa ko lahat. Wala talaga. Wala eh. Pag binigyan mo ng may mga taong gano'n, nakakalungkot. Pag binigyan mo ng pagkakataon, hindi na mawawala sila. Mawawala talaga sila. And it happened to me so often. Kumbaga, ano tawag nila? Ano yung tawag nila doon? Nanunuba. Parang gano'n. Kasi, mangangako. Kasi, ang taong, something I realize, ang taong nangungutang talagang handa magbayad habang nangungutang. Pero kapag napangutang mo na, nagbabago na pananaw kasi tinitignan lang nila yung pagkakataon na baka pwede hindi sila magbayad. Marami akong ganun. Mga ganung experience. Sige lang. Sige lang. Ganun talaga eh. Ganun talaga buhay. Dahil ilang oras mo trinabaho yun, no? Oo. Ilang oras mo trinabaho yun eh. Nung bata-bata ako, naiiyak pa ako doon. Hindi naman iyak na iyak. Pero alam mo yun, sobrang lugmok ako kasi sabi ko, pag gano'n yung human nature. Kaya lang, human nature nga eh. So, kaya mo na lang. Wala man lang pakilala na, Dok, dito po ako nakatira. Wala. I think there was even a time na nakasalubong ko yung isa sa kanila. Tindi ng yuko eh. Ibig sabihin, nakilala ko eh. Marami kang mararanasan na, unang-una, sabi ko nga, kahit pastor ako, pag pastor ka, you help a person ease the pain ng buhay nila, no? Emotionally, iniis mo yan eh, kasi tinutulungan mo sila, you walk with them. Iba ang dental. Ang dental, kunwari, alas 11 ng gabi, yung churchmate mo, namamagay ang ngipin, nandun sa gate mo, nagsasabihin sa'yo, Kuya Joe pa ako nun, hindi pa ako pastor. Pastor, Kuya Joe, baka pwede mo akong bunutan. Pagkatapos mong bunutan, nakangiti na, walang kapalit yun. Walang kapalit yun, yung matatanggal mo yung pain ng isang tao.
As lagi ko sinasabi sa marami, kahit sa mga kapwa ko pastor, mainggit kayo, ang ganda talaga ng dental. Kasi pag nagawa mong magtanggal ng pain ng kapwa mo, walang kapalit yun. Kasi siyempre, secondary yung babayad sila, pero hindi masyado. Yung the ability to heal. The ability to heal. Yun ang pinakamaganda. The ability to heal. Oo, the ability to heal Jesus. talaga. Oo, the ability to heal talaga. At syempre, lagi kong biro dahil nga pastor tayo, yung dentista raw ang pinakamagaling na magpatanggap sa Panginoon. Eh. Bakit? Eh kasi pag hawak ko ang ngipin mo, sasabihin ko tatanggapin mo ba si Jesus o hindi? Ano sasagot mo? Hindi? Delikado ka. Walang tumatanggi sa amin pag naka-offer na yung... Of course, this is just my joke. Biro ko lang naman lagi yun sa mga kausap ko. This one mo na po ako, pastor. Christian po! Pagkabunod. Christian na po ako! Christian! Yung mga ganun, nakakatuwa. So, maraming challenges, maraming nakakatuwa, maraming nakakalungkot din kasi nga, hindi mo maisagad din kumisan yung kaya mo itulong sa kapwa mo. Limited lang din. Pero at least the opportunity is right there to be able to do it to your kapwa, makatulong. Kaya hindi ako bumibitaw eh. Missionary ako ngayon sa isang Sagip Center eh. Yung saan si Caris din tumutulong. Doon ako, missionary ako doon, dentist din ako doon. So, libre lahat yun. Poorest of the poor. Magmula sa linis hanggang sa root canal.